God is good all the time. Alakpakan po natin ang Panginoon. Katulad ng sinabi ko, formal po nating binubuksan ang 2024 na simbang gabi. At ito ay napakahalaga sa lahat ng Pilipino at ang ibang mga bansa ay nag-uumpisa na rin ng kanilang mga simbang gabi. Nahawa sila sa mga Pilipino, naramdaman nila kasi nakita nila bakit masaya ang mga Pilipino, lalong-lalo na pag magpapasko. At ang saya nila ay ibinubunton nila doon sa kanilang pagpunta sa simbahan. Napakaganda, hindi po ba ang tingin ng mga taga-ibang bansa? Masaya tayong nagpupunta sa simbahan sapagkat inaalala natin o talagang binubuhay natin sa ating puso ang pinagmulan ng kaligtasan na walang dilit iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon ng Diyos, Panginoon na Diyos na pinanggagalingan ng ating saya. Kaya nga, ngayong araw na ito, dahil unang linggo ng simbang gabi at natapat sa ikatlong linggo, ang sinindihan natin na kandila ay kulay rosas. Ibig sabihin nito ay saya. Saya, talaga namang masaya ang mga Pilipino ngayong araw na ito at sa ngayong panahon na ito. At hindi lamang mga Pilipino, kundi ang buong daigdig. Pero kung mapapansin ninyo, mga minamahal na kapatid, ang daigdig parang pasayahan na ngayon. Pasayahan. Ang mga tao, hindi na masyadong concern sa yaman. Hindi na nila pwedeng sabihin, mas mayaman kami sa iyo. O kami mas magaling sa iyo. Hindi na ganyan ang usapin ngayon. Ang usapin natin ngayon, ang mga tanong, o kaya ang pinagmamalaki natin, mas masaya kami kisa sa iyo. So napaka-importante ng salitang saya. Kaya nga ngayong Pasko, magpapasko, dapat liwanagin natin anong ibig sabihin ng saya na dulot ng Pasko. Kasi ang daming nagdiriwang ngayon, masaya sila pag may Christmas party, masaya sila kapag nakaka-receive ng regalo, nakakakain ng masarap-sarap, o nakakapaglayas sila, o nakakapag-aliw sila. Sabi nila, masaya sila, pero mga ilang araw lang lumulungkot na naman sila. O pagkatapos ng kanilang ginawa, ay lumulungkot na sila. Parang pinipilit nilang sumaya kasi Pasko naman. Hindi po ba? Kasi magpapasko, kailangan masaya tayo. So, maganda yon. Pero ano yung sinasabi ngayon sa Biblia, sa salita ng Diyos? Di ba? Ang sabi ni San Pablo sa ngayong araw na ito, sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Kung titingnan mo rin sa unang pagbasa, yun din ang pinaka-tema ng unang pagbasa. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. So talaga palang ang Biblia ay niluluwalhati
ang saya. Ang Biblia ay nagsasaad na mayroong saya, na dapat yung sayang ito ay nararanasan ng mga tao. Pero ano yung saya ng daigdig? Minsan, saya nga ng pagkain, saya ng pera, saya ng pag-ibig. Basta ikaw ay nandito, mahal na mahal kita, kompleto na, masaya na ako. No, masaya na ako. Ikaw ang aking saya. Kapag ako'y may pera, sinasabi ng ating mga ilang artista, pag wala kang pera, malungkot ka. Pag wala kang pera, etsapuera ka. Pag wala kang pera, kawawa ka. Okay? And then yung iba sa pagkain, yung iba sa bisyo naman. At sa mga kaibigan, kinukuha ang kanilang saya. Pero ang sabi ni San Pablo, rejoice in the Lord always. Yun ang sinabi sa second reading. Magalak kayong lagi sa Panginoon. O, saan kayo magagalak? Hindi pwedeng magbigay ng galak sa inyo ang pera, lilipas at lilipas ang dulot niyang na konting emosyon. Diba? Yung mga bisyo, pag nawala na ang alak, malungkot ka na naman. Pero sinabi ni San Pablo, rejoice. Utos nga ito rejoice. Maging masaya ka. Magsaya ka. Inuutusan ka ng Diyos. Maging masaya ka. Kaya lang, saan? In the Lord. Rejoice in the Lord always. Okay? Yun po yung gustong sabihin sa atin ni San Pablo. Ay, nasan ba si San Pablo nung sinasabi niyang rejoice in the Lord? Nasa kulungan siya, nakakadenahan siya. Biruin mo yon, may tali siya sa leeg ng kadena, may tali siya sa kamay ng kadena, at may tali siya sa paa ng kadena. Tapos sasabihin niya, rejoice in the Lord always. Merong sinasabi si San Pablo. At ito yung sinasabi ni San Juan Bautista. Ang sinasabi ni San Juan Bautista, ang tunay na saya ay nakadepende ito sa iyong pagkakilala sa Diyos, sa iyong radical orientation. Nasabi ko na ito noong nakaraang linggo. Radical orientation. Ibig sabihin ng radical, nakaugat, radish. Di ba? Ang radish, ang labanos ay ugat. Radical, ibig sabihin nakaugat. Nakaugat sa iyong pagkakilala kay Jesus. Kaya nga, yung 9 na araw natin ay magbibigay lang ng tunay na saya ang Pasko kapag nakilala mo sa 9 na araw ang Panginoon. Lumalim ang iyong relasyon sa Panginoon. Pero kung nandito ka lang, katulad ng lagi kong sinasabi, tuwing magpapasko, simbang gabi, nandito ka lang para magsimbang tabi, yung ibang kabataan. Nandito ka lang para umiyak sa Diyos ng umiyak. Dahil sabihin mo, kami mahirap, nagugutom kami, Panginoon, magmilagro ka. Okay. Okay, sinasabi mo palagi, Panginoon, bubuin ko yung 9 na araw kasi para bigyan mo ako ng maraming tulong, ng maraming biyaya, yan ang iniisip natin, no, para hindi kami magkasakit, tapos baliwala sa iyo yung radical orientation. Ano yung radical orientation? Hindi mo nakikilala si Jesus. Kasi nandoon ka sa malalim na pangangailangan. Ang iniisip mo ay ang Diyos na parang bangko na magbibigay sa iyo
ng pera, pagkatapos nito, magbibigay sa iyo ng biyaya, ng milagro. Talagang bibigyan ka ng biyaya ng Diyos. Walang question yan. Bibigyan ka ng kanyang grasya. Kasi ikaw ay anak niya. Tutulungan ka niya. Pero magpapatuloy ba ang iyong saya? Magkakaroon ka ba ng saya after this? Dahil nakilala mo si Kristo. Kaya nga sinabi, seek first the kingdom of God and all the rest will be given to you. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. Kilalanin mo ang iyong Diyos at ang lahat ay ibibigay sa iyo. Diba? So kaya, be serious. Maging seryoso tayo sa simbang gabi. Diba? Nandito tayo para makinig, makilala ang Diyos, at ma-encounter ko siya sa aking pag-uwi sa tahanan niya ng 9 na gabi, 9 na madaling araw. Maranasan ko ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, para hindi ko na siya iiwan kailanman, kasi makukuha ko ang saya. Makukuha ko ang saya dahil nakilala ko siya. Yun po yun. Kaya minsan, pagkatapos ng simbang gabi, malungkot pa rin yung iba. Kasi nagpunta lang dito para magdaldalan, nagpunta dito para sa barkada, nagpunta rito, yung ibang mga kabataan, nagpunta rito dahil naghahanap ng saya dun sa kanilang mga barkada. Siguro panahon na ngayon, ilang taon na akong nagsisimbang gabi, meron akong gustong maranasan. Meron akong gustong maramdaman, Panginoon. Lagi na lang sinasabi ko, pag nagsisimbang gabi ko, ito yung wish ko, Lord. Meron nga nag-wish gusto niya magkaroon ng bahay nung nandoon ako sa Hagunoy. Totoo, nagkaroon siya ng bahay. Hindi niya alam kung bakit nangyari yon sa kanyang buhay. Yung swerting yon. Pero ang isang nakita niya sa kanyang buhay, na-encounter niya si Jesus. Yun yung ang isang nakita niya, at pagmula no, nagsimba na siya, nagsimba, naging ano na siya, naging seryoso na siya sa kanyang pananampalataya. Yun ang hindi na nawala sa kanya. Yun ang sinasabi ni Mother Teresa de Calcutta. Once na naramdaman mong mahal ka ng Diyos, nakilala mo siya, nagkaroon ng radical orientation sa iyong isip at puso, hindi mo na iiwanan ng Diyos kailanman. Tayo, iiwanan pa rin natin siguro yan. Kasi tapos ng simbang gabi. Magkikita-kita na naman tayo sa Kwaresma o sa mahal na araw. Kaya yung mga taong nakatagpo sa Diyos, naintindihan niyo po ba, ay nagpatuloy talaga. Masaya sila sa kanilang buhay. At hindi batayan ang yaman. Kasi alam na ng Diyos ang pangangailangan mo. Kaya nga sabi niya, seek first the kingdom of God and all the rest will be given to you. Hanapin mo muna ang Diyos. Kilalanin mo. Mahalin mo siya. And then pahalagahan mo siya. Number 1 sa iyong buhay. And then, hindi mo namamalayan. Binabasbasan ka na pala ng Diyos. Binibigyan ka na pala ng biyaya ng Diyos. Kaya ang Pasko, hindi yan yung pagdalo sa banal na misa na naghahanap ka ng kakapitan mo na pera. Naghahanap ka ng kakapitan mo na swerte. Kundi ang hinahanap mo sa Pasko ay si Kristo. Siya ang kakapitan mo, siya talaga ang tunay na pag-asa mo.
Pag yun ang nakita mo sa Paskong ito, napakaganda niyan, mga minamahal na kapatid. Yun talaga ang pinakadiwa ng Pasko at ng simbang gabi. Maramdaman ko ang Diyos sa aking buhay para hindi ko na siya iiwan kailanman. Kaya yung saya, hindi batayan yan ay yung pera. Hindi batayan yan yung marami kang pagkain. Hindi batayan yan yung wala kang sakit. Yung iba sabing ganon, pinababayaan ako ng Diyos kasi may karamdaman ako. Nagkaroon ako ng karamdaman sa kabila ng ako ay nagsisimba. Hindi po yan ang batayan na pinababayaan ka ng Panginoon, kundi yung saya sa iyong puso. Kahit naghihirap ka, merong saya. Pinanggagalingan ng sayang iyon ay yung relasyon mo kay Jesus. Lahat naman tayo mamamatay. Iba nagkakasakit. Meron nga mga may cancer na masaya silang umalis sa daigdig na ito kasi naramdaman nila ang Diyos. Diba? Yun yung gustong sabihin sa atin. So, kaya ang tunay na saya, hindi yan sa mga taong may pera lang, kundi sa mga taong naghihirap din, sa mga taong may karamdaman, sa mga taong simple ang pagkatao nila, sa mga taong mga babababa ang kalooban, nandoon din po ang saya sa kanila. Huwag niyong sabihin ang saya, makikita lang yan sa may pera. Ang saya ay makikita sa ating pagkatagpo kay Jesus, sa ating pagkakilala kay Jesus, sa ating inaasahan. Kaya nga ito yung sinasabi ni San Juan Bautista, nagahari na sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, binibinyag ako kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Sinisigurado na ko na sa inyo, hindi ako. Kung kayo ay na-excite sa akin, na-excite kasi sabi ng mga tao, anong gagawin namin? Ang sabi ni San Juan Bautista, ay huwag kang mangikil. Ay, kung may dalawa kang damit, bigyan mo ibigay mo yung isa sa walang damit. Ganon din sa walang pagkain, bigyan mo. Tingnan mo yung excitement. Anong gagawin namin? Inuturuan tayo ni San Juan Bautista. Diba? Maging mabuti tayo sa isa't isa. Yun ang magbibigay sa iyo ng saya. Yun ang magbibigay sa iyo ng saya. At ang sinasabi niya sa atin, oy sigurado na, darating ang Panginoon, hindi ako yan. So tayo, sigurado, na masaya tayo kasi dumating ang Panginoon, nagpunta na sa daigdig na ito at sinasariwa natin yung pagdating. Kaya dapat masaya ka na. Yun po yun. Dapat masaya ka na. Bakit malungkot ka pa rin? Yun ang isang tanong. Kasi sigurado na yung pag-asa, dumating na ang Panginoon. Hindi mo pag-asa ang pera, makakatulong yan. Hindi mo pag-asa ang magandang bahay, makakatulong yan, makakatulong yung mga yan. Hindi mo pag-asa ang iyong asawa, makakatulong yan. Ang iyong mga anak, hindi mo talaga tunay na pag-asa. Mawawala tayo sa daigdig na ito. Ang ating talagang kakapitan ay ang ating tunay na pag-asa na si Jesus. Yun po yun. Kaya yun ang dalangin ko. Bagamat tumihingi tayo ng tulong, alam natin ang Diyos ay mapagbigay,
Maraming nagsasabi, kapag nagsisimbang gabi kami, binubuhusan kami ng mga biyaya ng Panginoon, ng mga tulong ng Panginoon. Pero higit sa lahat ay lumalim ang ating pagkakilala kay Jesus upang hindi natin siya iwan. Hindi natin siya makalimutan. Siya ang ating pag-asa na pangahawakan kahit na dumaraan tayo sa madilim na parte ng ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, sa katahimikan naman ng ating mga puso, sa unang araw ng simbang gabi, araw ng kagalakan, hingin natin ang tulong ng Diyos habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ating kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko kasi mahal tayo ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ipikit natin ating mga mata, iham ang awitin. Panginoon naming Diyos, higit sa lahat kami naririto dahil gusto ka naming maramdaman, maranasan. Hindi kami naririto para humingi ng humingi sa iyo. Sapagkat kami mga anak mo, talaga kaming bibigyan mo, tutulungan mo. Ang hinihingi namin ngayon ay mapamahal kami sa iyo. Kaya sa siyam na gabing ito, Panginoon, tulungan mo kaming mahalin ka, ang iyong Ama, ang Espiritu, at ang mahal na Ina, at ang simbahan. Dito lang naman umiikot dapat ang aming pag-ibig sa iyo bilang Diyos, sa iyong mahal na Ina, at sa isa't isa, sa simbahan, sa aming kapwa-tao. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami sa aspetong iyan. At siyempre, bawat isa sa amin ay merong mga kahilingan. Lalong-lalo na yung mga hindi seryoso, nagpunta rito. Panginoon, sana ibigay mo sa kanilang kahilingan nila, sa kanilang kabuhayan, sa kanilang relasyon, sa kanilang pamilya, sa kanilang pangarap. Ito ang hinihingi namin na pangalawa, na maramdaman nila na ikaw ay isang mabuting Diyos, hindi nagpapabaya. Kaya nandito kami, tulungan mo kami, Panginoon, kung meron kaming mga suliranin, mga problema, pati na ang aming mga karamdaman, Panginoon, inihingi namin ang kagalingan. Tulungan mo kami sa kapayapaan ng aming bansa at tulungan mo kami nawa ang mga mahihirap. Ang mahihirap ay umalwa ng buhay.
Ang dami pong naghihirap, Panginoon. So, salamat po, Panginoon. Dinala mo kami rito, nakauwi kami rito. Salamat po, inaharap mo kami. Salamat po. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sabihin mo, sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Salamat po, Panginoon, at ang lahat ng aming iniling ay inihiling namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon.